Kung ihahambing ko po ang nakaraang sermon ng awit 95 at itong awit 96, mapapansin natin na ang Psalm 95 ay that it was addressed, no? Ito ay tumutukoy sa worshiping congregation ng Israel. Ang mensahe ng awit 95 ay sa sambahayan ng Israel na sila ay tinatawagan na sumamba sa Diyos. Ngayon ay ating makikita sa Salmo 96 o awit 96 ay hindi lamang ito tumutukoy sa bayang Israel, kundi Psalm 96 is addressed to the Gentiles. And also, magugulat tayo pati doon sa tinatawag nating the natural order. Pag sinabi kong the natural order, ay tinatawagan din ng Diyos na ang kalangitan ay magbigay ng papuri. Ang buong sanglilikhang panlupa ay magbigay ng awit at pagsamba sa Diyos. Pati ang karagatan ay magbigay ng pagsamba sa Diyos. At kung titignan natin, pwede bang sumamba ang kalangitan, ang kalupaan, ang karagatan sa Diyos? Ang tao ay marapat lamang na sumamba. Ngunit ito ang ating makikita sa kabanatang ito. At hindi lamang na ipinapahayag ng bayang Israel na ang Panginoon ang siyang nagahari, the Lord reigns, kundi mapapansin din natin na ang himnong ito ay mayroon ding pagpapahayag sa buong bayan. Kaya hindi lamang sa Old Testament nakafocus na ang Diyos ay naghahanap ng samba sa kanyang hinirang na bayan, kundi ang Diyos ay nagsasabing ang lahat ng sangkatauhan, ang lahat ng kanyang nilikha ay magbigay ng samba sa Kanya. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos mula sa awit kapitulo 96 o 96. O umawit sa Panginoon ang bagong awit. Umawit sa Panginoon ang buong lupa. Umawit kayo sa Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan niya. Ipahayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Sapagkat dakila ang Panginoon at karapat-dapat na purihin. Siya'y dapat katakutan ng higit kaysa lahat ng Diyos. Sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Ngunit, ang Panginoon ang lumikha ng mga kalangitan. Nasa harapan niya ang karangalan at kamahalan. Nasa kanyang sanktuaryo ang lakas at kagandahan. Ibigay ninyo sa Panginoon kayong mga angkan ng mga bayan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala ng handog at pumasok kayo sa kanyang mga bulwagan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayong buong lupa sa kanyang harapan. Sabihin ninyo sa mga bansa, ang Panginoon ay nagahari. Oo, matatag at hindi makikilos ang sanlibutan. Hahatulan niyang may katarungan ang mga bayan. Matuwa nawa ang langit at magalak nawa ang lupa. Umugong nawa ang dagat at ang lahat ng naroroon. Maging masaya nawa ang bukiran at lahat ng naroon. Kung gayoy, aawit dahil sa kagalakan ng lahat ng punong kahoy sa gubat sa harapan ng Panginoon sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ang lupa. Kanyang hahatulan na may katuwiran ang sanlibutan at ang kanyang katotohanan
at ng kanyang katotohanan ang mga bayan. Ito po ang banal na kasulatan na siyang salita ng ating Diyos. Isang bagong awit ang ating maririnig na sinasabing, umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. At pagkatapos, umawit sa Panginoon ang buong lupa. Kung ating titignan itong pinag-aaralan natin, at sabi ko nga kung ito ay mailalagay natin dahil ito ay nasa classification o division ng ika-4 na aklat ng awit, kung kaya't itong mga mababasa natin, ito yung mga tinatawag na mga panahon na ang mga Israelita ay pinalaya na sa kanilang pagiging bihag at dito ay sila ay maaring pabalik na sa Jerusalem at nagdiriwang ng may kagalakan dahil una sila ay pinalaya na bilang bihag. Mapapansin natin na maaaring ito ay matawag kung ito nga ang panahon na sinasabi ng maraming mga ginagalang na mga komentarista ng matandang tipan, lalo na dito sa Aklat ng Awit, kung ang panahon ay itong post-exilic na ang mga Israelita ay patungo na sa Jerusalem, pinalaya na sila sa kanilang pagiging bihag, maaaring matawag natin itong ikalawang eksodo. Kailan ba nangyari yung unang eksodo? Of course, mababasa natin yan dun sa mismong aklat ng Eksodo, na kung saan ang Israel ay lumaya sa kamay ng paraon sa Egypt. Ngayon, ang Israel ay lumaya sa kamay ng dayuhang bansa at sila'y pinababalik at patungo sa bayang Israel. At isa pang bagay na gusto kong mapansin natin na ito ay mayroong pagkahambing doon sa nang si David ay kanyang ibinalik ang arko or the Ark of the Covenant sa Jerusalem. Dahil kung makikita natin, itong awit 96 ay mayroong kaparehong mismong mga sinabi nung ang arko o yung Ark of the Covenant ay binabalik sa Jerusalem. Ito yung nung si David ay nawala yung kanyang decorum. Dahil siya ay nagsasayaw at hinubad yung kanyang maaring kasuutan ng panghari. At para bang ang hari ay ano nangyayari doon sa hari? Hindi ba't ang hari ay dapat na medyo kagalang-galang, medyo reserved. Pero itong si David ay nagsasayaw at ang tingin ng iba ay parang, ano nangyari? Para bang nakulangan ba siya ng pag-iisip? At kung makikita natin, or kung bigyan natin ito ng panahon, ay maaring nais kong tignan ito sa unang Korinto at 1 Corinthians, at dito sa may Kapitulo 16, at nais ko lamang basahin ang bagay nito upang magkaroon tayo ng paghahambing sa aking sinasabi. 1 Corinthians chapter 16, at tingnan nyo sa may talatang 23. Kayo'y magsiawit sa Panginoon, buong lupa. Inuulit ko, 1 Korinto, Kapitulo 16, simula sa talatang 23. Kayo'y magsiawit sa Panginoon, buong lupa. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamangha-manghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. Verse 25, sapagkat dakila ang Panginoon at karapat-dapat purihin, siya'y marapat na katakutan ng higit sa lahat ng Diyos, sapagkat lahat ng mga Diyos ng mga bayan ay may Diyos-Diyosan, ngunit ang Panginoon ang gumawa ng langit o ng mga langit. Karangalan at kamahalan ang nasa harapan niya. Kalakasan at kasayahan ang nasa kanyang tahanan. Iukol ninyo sa Panginoon kayong mga angka ng mga bayan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian at ang kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog
at magsiparoon kayo sa harapan niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa banal na kaayusan. Manginig sa harap niya ang buong lupa. Oo, ang sanlibutan nakatayong matatag. Hindi kailanman makikilos. Magsaya ang mga langit at magalak ang lupa. At sabihin nila sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay nagahari. Hayaang umugong ang dagat at ang lahat ng pumupuno dito. Matuwa ang parang at ang lahat ng naroon. Kung magkagayoy, aawit ang mga punong kahoy sa gubat dahil sa kagalakan sa harapan ng Panginoon, sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ang lupa. Halos pareho ng Salmo 96. Kaya't minsan, maaring kapag kayo ay may nababasang iba, inilalagay ito sa petsa ng panahon na ang Ark of the Covenant ay dinadala sa Jerusalem. Ngunit ang paliwanag ng mga dalubhasa na ito ay inulit ng may katha nitong Kabanatang 96 sapagkat mayroong bagong pangyayari na nararanasan ang bayang Israel. At ano ang bagong pangyayari? Sila ay babalik muli sa kanilang bayang Jerusalem at muling maibabalik ang kanilang pagsamba. Tandaan natin, nung sila ay bihag sa Babylonia at pasalin-salin na ang mga hari at sila ay bihag pa rin, 70 taon, ngayon yan ay isang henerasyon. Kung mabubuhay ang isang tao, 70 years old, ay pagkatapos ay siya'y wala na. Kaya nga ang sabi ko na ang henerasyon na bumabalik sa Jerusalem ay hindi na ang henerasyon na inilabas ng Diyos sa Ehipto. Dahil napakahabang panahon na ang nagdaan at pagkatapos ay muli ang susunod na henerasyon ay itong hindi nakasaksi ng kapangyarihang ipinamalas ng Diyos ng sa unang Exodo. Ito ay tinatawag nating the Second Exodus. At kapansin-pansin dito na naroon ang panawagan na sumamba sa Diyos o umawit sa Panginoon ng bagong awit. Umawit sa Panginoon ang buong lupa. Umawit kayo sa Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan niya. Ipahayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian, ang kagila-gilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Mayroon tayong mapapansin ditong 6 na imperatives o ito ay 6 na utos o pautos. At ang 3 dito ay makikita natin na ito ay mayroong pautos o pag-uutos na umawit sa Panginoon. At ang ating susunod na makikita dito ay ang pagtapos na kayo ay magpuri sa Panginoon. That you praise His name. You proclaim His salvation day after day. At ang 4, to declare His glory among the nations. Ngayon, yung 3 salitang umawit kayo sa Panginoon, umawit kayo sa Panginoon, hindi yan pakiusap. Yan ay utos ng Panginoon. At pagkatapos ay naroon din ang panawagan na dakilain ang kanyang pangalan. Ipahayag ang kanyang kaligtasan araw-araw at ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Saan? Among the nations. Sa lahat ng bansa. Dito'y masasabi natin na ito ang isang magandang huwaran kung papaano ang isang tao ay mayroong pagsamba sa Diyos. Tingnan ninyo, unang awit. Tatanong ba ninyo, ano ba itong new song na ito? Ano ba yung tinutukoy kapag nababasa natin, umawit kayo ng isang bagong awit? Kadalasan, kapag naiisip natin na umawit tayo ng isang bagong awit, ay ganito. Mari nag-uusap, wala ba tayong bagong himno? Masyado nang gasgas yung himno natin. Paulit-ulit. At kaya ang iniisip ng iba ay, ako ay kakatha ng bagong himno, pakinggan ninyo at aawitin ko, at kapag nagustuhan ninyo,
ay maaaring sumunod kayo sa akin at awitin natin itong bagong himnong ito. Tiyak, kapag gano'n ang nangyari, may kumakaliwang boses, may kumakanan na boses, at hindi pantay-pantay ang pagkaawit. Dahil paano naman tayo magkakaroon ng magandang awit sa Panginoon kung ngayon mo lang narinig ito? Kaya nga kaugalian natin na kahit ng hymno natin ay matagal lang narinig, ito ay naipopost sa ating group chat a day before ng araw ng Panginoon upang makasanayan na natin itong pakinggan at malaman natin ang tono. Pero hindi ganito ang iniisip ng mga commentators o ng mga komentarista pag sinasabing ito ay isang bagong komposisyon na awit na tayo ay umawit nitong bagong awit na ito. Hindi nila iniisip itong himno. Ang iniisip nila ay ang Diyos. Ang ibig kong sabihin, ang kahulugan nito ay mayroong kaugnayan sa bagong pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ngayon, kailan ba nabanggit ang umawit ng isang bagong awit? Sa 1 Chronicles chapter 16. At dito nung ipinahayag ni David at habang ipinapasok ang arko at dinadala ang arko at ipinapasok sa Jerusalem. At dito sinabi na umawit ng isang bagong awitin. Ano ang mayroong bago noong panahon ni David? Na ang arko ay dadalhin sa Jerusalem. Ano ang bago ng kapanahunan ni Haring David? Dahil ang arko, yung Ark of the Covenant o yung kaban ng tipan na tinatawag, ito yung kahon na naroon sa loob ng kahon ang 10 utos ng Diyos, naroon sa kahon na yun ang tinapay na hindi nabubulok yung mana. At naroon din yung tungkod ni Aaron na nag-usbong at nagkaroon ng nagpakita ng buhay. At nung ito ay pinapasok, bakit gaano kahalaga ito sa Israel? Dahil kapag dala-dala nila ang kaban ng tipan, sila ay nagtatagumpay. Kaya ang akala ng mga karatig bansa, kaya ang Israel ay lagi nagtatagumpay dahil meron silang special power at para bang magic doon sa kaban ng tipan. Ngunit ano ba ang sumisimbolo doon sa kaban ng tipan? Ang presensya ng Diyos. At ngayon, ang Diyos ay mananahan sa Jerusalem. At dahil dito sa bagong karanasan ng mga Israelita, ay naroon ang kanilang bagong awit. Ito ay isang bagong pagkakilala at pagkilos ng Diyos na mayroong iba yung kagalakan sa kanilang awit. It is the first time, it is the new thing that God was coming to Jerusalem. At sa simbolong ito, ang pagpasok ng kaban ng tipan sa kanila. At magmula noon, ang ngalan ng Diyos ay madadakila sa Jerusalem. At magmula noon, ang pangalan ng Diyos ay mananahan sa Jerusalem. Kung kaya't mapapansin ninyo sa panawagang itong umawit ng isang bagong awitin, ay ito ay isang pagpapaalala na matapos nating mamalas at masaksihan ang pagkilos ng Diyos, ay meron tayong ibayong pagsamba at pag-awit sa Diyos. Kung mag-fast forward tayo, ay meron tayong mababasa nito sa New Testament. At ito ay sa huling aklat ng New Testament. At ito ay sa Revelations. At kung titignan nyo ang chapter 5 ng Revelations, ay dito ay mayroon tayong makikitang 4 living creatures at 24 na elders na sila ay nagpatira pa sa harapan ng tinatawag na kordero ng Diyos, God's Lamb. At sila ay umaawit muli ng tinatawag ng isang bagong awit, a new song. Tingnan nyo sa verse 9 ng Revelations chapter 5. At sila ay nag-aawitan ng isang bagong awit. Ngayon, hindi ito yung bagong komposisyon na nabanggit ko na kanina. At sila ay nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kumuha
sa aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang isang kaharian at may pari para sa aming Diyos at sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa. Ngayon, ano na naman ito? Ba't nabanggit na naman dito na mayroong isang bagong awit? Dahil mayroong bagong ginawa na naman ang Diyos sa puntong ito. And the new thing here is the atonement of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, kung maiuugnay natin, itong bagong awit ay plain and simple na masabi natin that it is a joyful acknowledgement of the Lord's doing. Kaya, posible na nung ito'y sinulat ni Apostol Juan, ay maaring nasa isipan niya itong awit 96, na ang tumutukoy ng awit 96 ay hindi lamang ang kanilang kapanahunan, kundi ang pagtingin sa hinaharap o sa future na ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang sa lupa, kundi sa buong kalangitan. Tingnan din ninyo ang isang mahalagang bagay pagdating sa pagbibigay ng papuri sa Diyos. Ang papuri sa Diyos ay hindi lamang pribado. Ang ibig kong sabihin, ang pagsamba sa Diyos o pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos ay hindi lamang ikaw at ang Diyos. Ito ay pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos sa lahat o buong lupa. Ayan, anong ibig kong sabihin nito? Una, hindi sinasabi ng awit na ito na ikaw ay maging sekreto at soloistang mananamba ng Diyos. It should never be merely a private thing, something between ourselves and God only. Maraming ganyan. Kontento na sila sa kanilang sariling katayuan at sitwasyon. Ang sinasabi nila, mas ang mahalaga ay sinasamba ko ang Diyos. Ang Diyos at ako. Hindi ganito ang turo ng awit 96. Mapapansin ninyo na ito ay mayroong ugnayan na madakila ang Diyos sa pamamagitan ng ating pag-awit at pagsamba at upang ito ay makita ng buong lupa. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun? It leads to a missionary witness. It leads to a missionary witness. Meron pa rin ng mga Kristiyano hanggang sa ngayon, hindi pa rin, ano ba ang tawag dito? Hindi pa rin makaalis-alis sa online worship service. Alam niyo, kung iisa-isay natin ang dahilan kung bakit kontento ko sa online worship service, hindi mauubos. Ako'y may sakit, malayo, ano pa ba, baka mahawa ko, marami. Kaya since ang mga iglesia ay marami pa rin ino-offer na online platform, isa na tayo doon, na mayroong live na Facebook. Pero ito ay talagang, kung bakit meron tayong Facebook live stream, ay ito ay talagang doon sa mga tao na masasabi nating bedridden. Marahil, talagang hindi na sila makapunta sa church. Or talagang walang lokal na iglesia sa kanilang lugar. Ito yung mga nasa mga sulok na mga lugar. Pero kung mayroong mga lokal na iglesia sa ating kapaligiran, ay bakit bakit tayo gumagawa ng paraan na online na lamang at mas conveniente? Kaya minsan, kung tatanungin natin, worship or praising God, ang sabi ko nga, should not be merely a private thing. Hindi ba't kuminsan kapag ka-online, ang nangyayari ay pribado kang sumasambang mag-isa. Maaring maganda ang iyong pwesto, naka-air condition ka sa iyong matahimik na kwarto, ngunit it is a private thing. Ang awit 96 ay hindi private. We should never be satisfied to worship God alone. Hindi dapat tayo makontento na tayo ay
pambahay lamang at pang-online lamang na pagsamba. Kung nakita natin, kaya natin na at tumayo at lumakad, kung nakakapag-malling ka na naman, di ba? Nakakapanood ka pa siguro ng sine, ba't di ka makapunta sa palambahan at sumamba? At kung nakapagtatrabaho ka, di ba kung minsan sa mga working class natin, kailangan magtrabaho. Hindi pwedeng online. Tapos na yun. At ngayon ay nakita natin na, ano ba ang tawag doon? Meron ng hati, na flexi na. Online lang pagbaha o kapag may nangyari. Pero ang ating ang mga kumpanya ngayon ay nananawagan, gusto namin kayong face-to-face. At kung minsan masakit ang ating katawan, but we have to be there. Kasi, baka matanggal tayo sa trabaho. Mabawasan yung sweldo natin. Kaya we have to be there. Pero pagdating sa samba sa Diyos, ano ba yung tawag ng mga elementary kapag pupunta sa CR? May I go out? Magtataas, ma'am, sir, may I go out? Excuse mo muna ako. Here, we should never be satisfied to worship God alone. Pakinggan niyo si G. Campbell Morgan. Ito ang kanyang sinabi. If the song of the Lord begins in the heart, it always grows into the chorus in which others are included in its music. Alam niyo, ang samba ay hindi lamang sa puso mo. Ikaw ay naghahanap ng mayroong tinig sa kaliwa, tinig sa kanan, tinig sa harapan, tinig sa likuran, tinig sa kapaligiran, na kasama mong gumagawa ng awit at pagsamba sa Diyos. And this is what worship is. Ihiramin ko ang outline ni Derek Kinder ng kanyang sinabi sa talatang 4 hanggang sa talatang 13 ang tatlong pagkakabahagi dahil ito ay patungkol sa hari. Naroon ang emphasis ng hari. Talatang 4 hanggang talatang 6 ay naroon ang kaluwalhatian ng hari. Talatang 7 hanggang sa talatang 9 ay naroon nararapat lamang na ang hari ay bigyan ng luwalhati. At ang talatang 10 at talatang 13 ay naroon na siya'y darating. Bakit ba ang Panginoon ay karapat-dapat bigyan ng papuri at parangal? Balikan natin itong verse 4 ng ating awit 96. Sapagkat dakila ang Panginoon at karapat-dapat na purihin. Bakit siya karapat-dapat purihin? Sapagkat siya'y dakila. Siya'y dapat katakutan ng higit kaysa lahat ng Diyos. At may paghahambing dito ang tunay na Diyos at ang mga Diyos-Diyosan. Alam niyo sa Greek word, Hebrew word, or rather Greek, sa Hebrew word, ang God ay Elohim. Kaya dito ay sa unang pagkakataon ay mayroong tinatawag na a play of words na parang mayroong hindi kapansin-pansin, ngunit mayroong pagbabago. At ano itong pagbabago? Kapag nakita natin ang God sa Old Testament, ang Hebrew niya ay Elohim. Alam niyo ang idol? Ang ibig sabihin ng idol, wala. Nothing. Yan ang Diyos-Diyosan. Nothing. At alam niyo ang Hebrew word ng idol, Elilim. Parang magkapareho, di ba? Elohim, ang God, pagkatapos ang idol o ang mga Diyos-Diyosan ay Elilim. Parang ang sinasabi ng mga awit na ito ng 96 is that the Elohim of the Gentiles, ang Diyos ng mga hentil ay Elilim. The Elohim of the Gentiles are Elilim. Ang Diyos ng mga hentil ay wala.
non-entity. Sa aklat ni Isaiah, marami tayong makikita na panawagan ni Propeta Isaias ng pagkakaiba ng Diyos-Diyosan at ng totoong Diyos. Natandaan ninyo nung sinabi ni Propeta Isaiah, merong isang karpintero o mga akit, pumutol ng kahoy. Okay? Yung kalahating kahoy ay inukit niya ng ukit tao at pagkatapos ito ay kanyang niluhuran. Ito ay kanyang pinaglingkuran. Anong pinaglingkuran? Dinalhan ng mga pagkain, siguro, bulaklak, hinandugan. Inukit niya at pagkatapos ay niluluhuran niya. Anong sinabi ni Propeta Isaiah sa kalahating kahoy? Ginawa niyang panggatong. Ngayon, kung gagamitin natin ang ating isipan, bakit ka lumuluhod sa ikaw ang gumawa at pagkatapos ay kahoy at yung kalahati ay ginawa mong panggatong? Isipin lamang natin. Dahil sa awit din na ito, matatalakay natin ito, ay sinabi na ang Diyos-Diyosan may mata hindi makakita. May tenga hindi makarinig. May bibig hindi makapagsalita. May paa, hindi makalakad. Napansin nyo ang mga Diyos-Diyosan, binibit-bit, nilalagay sa karwahe. Malagay ko, nung lumubog ang mga naapektuhan, ang isa sa una nilang niligtas ay yung inukit at ililigtas. Isipin ninyo, ganun ba ang Diyos na kinakailangan ng tulong ng tao para maligtas? Ngayon, bakit ganun ang tao? Sapagkat sinabi rin sa banal na kasulatan, matutulad ang mga taong ito sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Anong matutulad? May mata hindi makakita, may tenga hindi makarinig, may bibig hindi makapagsalita. Mabubulagan sila sa katotohanan. At ipaglalaban nila ang kinagisnan kaysa sa ang salita ng Diyos. Palagay ko, kahit 1,000,000 tao ang sabay-samay na sumigaw at umiyak sa ribulto, hindi magsasalita yan. Dahil may bibig, ngunit hindi makapagsasalita. At itong sinasabi sa awit na ito, kung ihahambing mo ang Diyos, hindi ito ang Diyos-Diyosan. Kung kaya't, kung ating makikita na dapat siyang katakutan, dapat siyang katakutan dahil siya ang lumalang ng langit at ng lupa. Sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan, ngunit ang Panginoon ang lumikha ng mga kalangitan. Mahilig ako manood ng mga medieval period na mga films. Meron lang kaming bagong pinanood itong lately, na kung papaano ang iba't ibang bayan ay may kanya-kanyang Diyos. Alam niyo, meron silang kanya-kanyang, meron silang Diyos para sa kanilang bayan. Lumipat ka, tumawid ka ng karagatan, ay meron din silang Diyos, iba rin ang pangalan. At iba-iba rin ang ukit. Pero, ukit, yan ay ukit bato. Lumipat ka ng iba, meron ding Diyos, iba't iba ang pangalan. Mapapansin natin na noon at hanggang sa ngayon, ay meron silang kanya-kanyang bersyon ng Diyos. Ngunit ito ay Diyos-Diyosan. Kaya nga sinasabi sa verse 5, lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Isa lamang ang totoong Diyos, ang Panginoon na lumikha ng mga kalangitan. At ang Panginoon na lumikha ng mga kalangitan, nasa harapan niya ang karangalan at kamahalan. Nasa kanyang sanktuaryo ang lakas at kagandahan. At kung kaya't marapat lamang na makikita natin sa sumunod na talatang 7 hanggang talatang 9, marapat lamang na siya ay bigyan ng parangal at pagdakila. Sa wikang Hebreyo, kapag nabanggit ang samba, ang unang kahulugan ay ikaw ay magpatira pa. Hebrew word for worship is to prostrate oneself.
Yun yung posisyon na sila ay nagpapatira pa. Ngayon, sa ating kapanahunan, kapag sinasabing sambahin natin ang Diyos, ang ating punto dito ay dakilain natin at sambahin natin ang Diyos dahil sa kanyang pagiging Diyos because of God's attributes. Ang pagpapahayag ng Diyos kung sino siya. Kaya nga, sa English word, ang worship ay worthy-ship because of who God is. Ngunit hindi ibig sabihin magkaiba ang kahulugan ng wikang Hebreyong nagpapatira pa at saka tayo ay sinasamba natin siya dahil sa kanyang pagpapahayag kung sino siya. Ngunit makikita natin na ito ay mayroong pagkapareho. That the Hebrew understanding of worship nevertheless also involves giving God praise for His attributes. Kaya iba't iba ang pangalan na makikita nating pangalan ng Diyos sa matandang tipan. Dahil ang bawat pangalan ng Diyos ay mayroong nakakapit ng kanyang katangian. Kung kaya't ang puntong makikita natin dito ay naroon nag-uumapaw ang kagalakan sa ating puso kapag tayo ay sumasamba sa ating Diyos. Nung ito ay sinabi ng Diyos sa awit 96, kung minsan ang akala natin ay ang awit o ang Old Testament ay nakatukoy lamang sa bayang Israel, mali. Dahil noon pa man, ang focus ng Diyos ay hindi lamang ang mga Hudyo, kundi pati ang mga Hentil. Kaya napansin nyo hanggang sa ngayon ay nandun pa rin yung pag binomba yung Israel. Nakatuon tayong lahat doon kasi iniisip natin, special people of God, pinili ng Diyos. Nahihiwalay. Paano naman yung mga hindi Hudyo na mga Kristiyano? Less special ba itong mga ito? Kung makikita natin na ang ipinapahayag ng Diyos sa atin dito ay hindi lamang naroon ang pagtatangi ng Diyos sa bayang Israel, kundi nandoon din ang pagtatangi ng Diyos sa lahat. Ang nais ng Diyos ay sa kanyang tinatawag na New World Order ay makita kasama ang paghahari ng Diyos sa buong mundo, kasama ang mga hindi Hudyo, kasama ang hindi mga Israelita. At ano mga hindi Hudyo o hindi Israelita? Mga Hentil. And so that is that the Lord included us. Tayo ay Hentil dahil hindi tayo Hudyo. Tayo ay kasama sa plano ng Diyos dito sa pagpapahayag. Oo, ang simula ng pagpapahayag ay sa bayang Israel dahil ang Diyos ay nagpahayag sa kanila. Ngunit hindi ito sinasarhan sa kanila lamang, kundi ito ay dapat na maipublicize, maipahayag, maipangalat sa apat na sulok ng mundo kahit hindi sa mga Israelita. And one of the proclamation is that God would judge the rest of the world by the same standard which God judged Israel. Napansin ba ninyo, nabanggit ko na ito kanina, na ang dapat sumamba ay ang mga rational beings, yung may pag-unawa. Pati ang irrational o non-rational na tinatawag natin ay kasama rin dito sa pagsamba. Rational beings ay mga tao of all nations, of all the world. Diba? Tao yan. Of all the people sa mundong ito, the families of nations. Ano naman yung non-rational? It is the natural world. It is composed of the major objects of God's creation, the heavens, the earth, and the sea. Wala naman itong kaisipan. These are non-rational creatures or creation. Pero ano yung gusto kong makita natin? Dahil ito ay nilikha ng Diyos, they are all objects of His love. Langit, lupa, karagatan, hindi lamang tao. Dito ay makikita na natin that God wants the whole world, both Israel and the nations,
the rational and the non-rational to know that the Lord reigns. At tandaan niyo nung sinabi ni Apostol Pablo na dumadaing ang kalikasan, the creatures groan, at ang sangnilikha ay naghihintay ng araw ng pagtutubos. Paano sinasabi ito ni Apostol Pablo? Umiiyak at dumadaing ang non-rational at hinihintay nila ang buong pagtutubos ng Diyos. Dahil, kung ating titignan, ang pagpapahayag ng mga Israelita ay dapat marinig ng mga Hentil, and that also, that God cares for the whole world. And through Israel, the Lord would bless the world. Ito yung tipan na sinabi at pinangako ng Diyos kay Abraham. Pamamagitan mo ay pagpapalain ang buong mundo. Kaya nga, merong bagong langit. Kaya nga, merong bagong lupa. Dahil kasama sa pagtutubos at pag-aayos ng Diyos ang mundong ito. At ito'y mapapalitan ng napakagandang mundo. Hindi mundong pag umulan, nanginginig na tayo. Natakot ba kayo ng isang araw? Nangamusta yung ating diakono. Nag-roll call na siya. Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo? Para bang napaparanoid tayo tuloy kapag umuulan na. Tinext nga ako ng isa nating pastor na galing sa Calawag. Umuulan dyan, pastor, di ba? Sabi ko, oo. Di ba sabi mo, nag-aayos na kayo, nagpipinturo na kayo. Oo. Paano pag bumaha uli? Sabi ko, isipin mo, ikaw ay tiga malayong lugar. Kami ang nandito, pareho tayong damdamin. Isipin mo, o nga, no? Halimbawa, nakita nyo itong ating panambahan na ayos at hindi pa tapos, pero naayos na. Paano kung biglang umabot na naman hanggang dito yung tubig? Ang bagong mundo ay hindi ganito. Wala nang sakuna, wala nang trahedya, wala nang kalamidad. At ito ang pangako ng Diyos. At ito ang sinasabi sa awit 96, na ang karagatan, ang kalupaan, at ang kalangitan ay magbibigay ng samba sa Diyos. Ang bagong langit at ang bagong lupa. At ang mananahan sa bagong lupa na ang sentro ay ang bagong Jerusalem ay ang lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ikalawang gusto kong bigyan ng pansin ay yung nabanggit dito na sa pagbabalik ng Panginoon. Napansin ba ninyo 2 beses itong nabanggit sa may talatang 13. Psalm 96, verse 13. At nais kong basahin. Sa harapan ng Panginoon, sapagkat siya'y dumarating. Sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ng lupa. Ang paliwanag, kapag nauulit, ay merong diin. There is an emphasis kapag nababanggit ang salitang kanyang pagdating. Siya'y dumarating, sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ang lupa. Kanyang hatulan na may katuwiran ng sanlibutan. Kung ang mga tao ay nakakataka sa hatol ng panlupang hatol, dahil sa kanilang katusuhan ay tila naiisa nila ang hukom at hindi sila nahatulan, wala silang ligtas pag sila ay haharap sa matuwid na hukom na walang iba kundi ang Diyos. Ngunit ang gusto kong bigyan dito ng pansin ay itong 2 beses na nabanggit sa English, He comes. It's sa verse 13. He comes. Ang maraming pagdating ng Diyos
sa banal na kasulatan. At ang kanyang pagdating na marami sa kasaysayan ng sangkatauhan ay makikita natin nang dumating ang Diyos at nang niligtas ng Diyos ang Israel sa kamay ng Paraon. At hinatulan ng Diyos ang Paraon. At pagkatapos ay makikita rin natin kung papaano siya nagpakita ng kapangyarihan at tagumpay sa paghahari ni David. Na naroon ang pagdating at pagpapakita ng hustisya at kapangyarihan ng Diyos at ang bayang Israel ay naging tanyag at naitaas at walang gusto makipagdigma. Yan ay ang pagdating ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Ikalawa na makita natin ang pagdating ng Diyos ay nang dumating mismo ang Diyos na nagkatawang tao. Ang tinutukoy ko ay ang Panginoong Jesucristo. Di ba nung unang-unang sinabi ni Jesus nung siya ay nangangaral, for the kingdom of God is at hand. Ang kaharian ng Diyos ay narito na, kaya't pagsisiyan nyo talikdan ang inyong mga kasalanan at sumampalataya kayo sa mabuting balita. Anong sinabi ni Apostol Juan? We beheld His glory. At nakita namin ang kanyang habag. And lastly, na gusto ko makita natin, sinasabi sa huling aklat ng pahayag, I am coming soon. Ito ang isang nababanggit sa Revelations. I am coming soon. Muli, darating ang Diyos. Ngunit itong pagdating ng Diyos na ito ay iba sa pagdating ng kasaysayang nakaraan, sapagkat pagdating ng Diyos ay ito na ang katapusan ng mundong ito. At naroon na ang paghahatol ng Diyos at naroon ang bagong langit at ang bagong lupa. Anong gusto kong maiiwan sa atin, mga kapatid? Kahit sa tingin natin na ang dilim ng ating kapanahunan at 2 linggo lamang nakaraan, marami ang nahamon sa kanilang pananampalataya. Merong isang pastor na kilala natin, lumubog ang bahay. At bakit? Talagang lumubog ang bahay. Hindi ko alam kung napagawa niya yung kanyang sasakyan. Yung kanyang sasakyan ay lumubog at manghang-mangha siya dahil ang mahal ng sinisingil quotation ng car repair shop sa simpleng lubog. At mukha napaayos at tumubog uli. Isipin niyo yun. Ginastos na mo ng mahalaga para na rin siyang bumili uli ng second-hand car. At pagkatapos, yung anak niya ay bumili ng bagong kotse, lubog din yun. At yung kanilang buong bahay ay lubog. Wala silang nailigtas. Alam niyo bakit? Dahil lahat naman ng lumubog, itong 2 linggo nakaraan ay nagulat dahil sa sarap ng tulog. Pag-ising mo, mataas na ang tubig. Yan na nangyari sa kanila. At ang saklap pa noon ay nauna yung lubog bago dumating yung birthday niya. So hindi namin malaman, pwede bang happy birthday ito? Wasak ang iyong bahay, wasak ang iyong kotse. Alam mo ang kanila nailigtas ay maleta. Maleta. Nung sila'y lumilikas sa bahay, bit nila ang maleta. Dahil sila'y patungo sa Aklan, dahil siya ay mangangaral sa Aklan. Naunahan sila ng lubog. Paano mababanggitin ng happy birthday? Ngunit, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kaya ba nating sabihin na sa madilim na nangyayari sa ating buhay ay maisisigaw at maaawit nating, the Lord reigns. Ang Panginoon ay naghahari. And I will close with this. Ito ay sulat o collection sa sulat ni John Newton. At ito ang nahagilap sa mga sulat, scrap ni John Newton. At nais kong basahin sa inyo. Ito yung mga selected letters ni John Newton. Ang sabi niya, in the first half of the 18th century, England was in a state of religious and moral decay.
Isipin nyo, 16th century, sumabog ang Reformation. 17th century, ang mga tao ay bukas na bukas sa Diyos. Uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. At pagkatapos, sumunod na century, bagsak ang moralidad. The first half of the 18th century, England was in a state of religious and moral decay. For many years, the land had been sinking into darkness and paganism, intemperance and immorality, crime and cruelty were increasingly becoming the characteristics of the age. The national church, alam na natin ang iglesyang itong tinutukoy sa England, the Church of England, the national church was in such a dread condition that instead of being the salt, preserving the nation from corruption, she was only adding to the immorality by weakening the restraints which Christianity imposed on the last of men. The teaching from the pulpit consisted of natural theology and cold morality, which were uttered impotent to awaken the church or to stem the flood of iniquity. If the nation was to be saved, the church would first have to be revived. And that is what took place. Alam niyo, sa kadiliman ng panahong ito, ayon kay John Newton, tumawag ang Diyos ng mga kanyang mangangaral na katulad ni George Whitefield, John Wesley, John Newton, among others. At ang mga mangangaral na ito ay muling nagyanig at nagpamulat dahil sila ay mga lingkod ng Diyos at narinig ng Diyos ang Panginoon. As long as the Lord reigns, at wag mawala sa atin paniniwala ito kahit na ang ating mga nakikita sa kapaligiran ay madilim. As long as the Lord reigns, He will continue to come and come again to renew His people who calls on God in repentance and faith. At dalangin din natin sa lugar nating ito, dumating ang Panginoon at sa gayon maitaas na Siya ang Panginoon at marami pang mga kaluluwa ang dalhin ng Panginoon sa ating pagtitipon. Bago ko magsara, let us be strong on this truth na sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, simula sa panahon ni Adan hanggang sa kahuli-huli ang tao bago dumating ang Panginoon, the Lord reigns. God rules all history. At hanggang sa darating na panahon, and God will rule the world's nation in perfect righteousness in the future. Kung tayo ay para bang naiisahan ng mga tao may pera dahil kaya nilang bayaran ang mga hukom, kaya nilang impluwensyahan ang mga nasa tinatawag na powers that be. At wala naman tayong ganun. At dahil itong mga taong ito ay pinagbibili ang kanilang matutuwid na pasya at hukom. At tayo ay nagiging talunan. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Dahil kahit na tila namamayagpag sila, ang ating Panginoon ay nagahari pa rin. Manalangin po tayo. Nawa, Panginoon, itong huwag mawala sa aming isipan. Itong napakagandang ilustrasyon na ibinigay nyo sa awit 96, na ang buong tao ay magbibigay ng parangal sa inyo. Hindi lamang ang bayang Israel, kundi ang buong lupa, ang Israel at ang Hentil, ay magbibigay ng parangal sa inyo. Pati ang mga karagatan ng lupa at kabundukan at kalangitan ay magbibigay ng parangal sa inyo. Ito'y pagpapaalala. Maging sa napakahabang panahon nang naisulat ito, naroon na sa mga awit na ito at sa mga mananampalatayang ito ng kanilang paghihintay at pananabik na mayroong isang araw na sa inyong pagdating ay magkakaroon ng bagong lupa at ng bagong langit. Mabuhay po ang aming damdamin at isipan
sa inyong salitang ito at huwag mawala na kami inyong mga anak at natubos kami sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Kristo at kailanman ay hindi mawawala ang aming kaligtasan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.